Kumusta? Kumusta kayong lahat? This is Justin Talk News PH. Kumusta doon sa mga regular nating viewers? Salamat po sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, I just like to request na pakipindot naman yung like, pakipress ng like. Then kung gusto ninyo itong video na to, pwede ninyong i-share sa inyong mga kaibigan, mga kakilala para lumaki naman ng konti itong Justin Talk News page. And of course, ang isa sa mga gusto kong i-request sa inyo, lalo na dun sa mga bagong viewers natin, na paki-subscribe naman immediately kung manood kayo dito, paki-subscribe. Then try to press that notification bell para anytime na meron akong bagong podcast or broadcast, you will be notified immediately. At ngayong hapon na to, meron tayong pag-usapan. Ito naman, unang-una sabihin ko na this is not a confirmed report. I don't like to state na siguro tulad ng iba sasabihin na confirm na ito, but may basis naman ito, mga balita na ito regarding doon sa status ni President Duterte sa The Hague. Kasi nagkaroon ng snowball effect ito, nagkaroon ng awareness, nalalaman na ng buong mundo regarding dyan sa situation, sa pangyayari ng pagka-aristo or pagkidnap kay President Rodrigo Roa Duterte at dinala dyan sa The Hague. So ito ang pinakamatinding bali-balita galing sa Amerika, ay nagkaroon ng pananalita si President Donald Trump. But I would like to say na hindi naman natin narinig in public. So dahil marami naman tayong kababayan na mga Amerikano na rin, Filipino-Americans na nandyan, and they have the source. Meron silang maraming kaibigan na nandyan na sa gobyerno, baka nga sila mismo nandyan na. Ito yung lumabas na balita-balita. Hindi lang lumabas dyan sa mga social media post o sa X, but actually doon sa mga balikbayan sa natin na nagsasabi na yan ang narinig nila na sources. Sa tingin ko hindi naman yan marites lang. So kahapon maraming lumabas na balita. Ito naman bukod doon sa mga statement galing ng ibang mga citizens from other countries like Japan, mayroon nagsalita, of course yung Russian TV, Russia Today, na isang television network sa Russia, and I think it is the number one, para nag-iisa lang yung radio network nila, yung Russia Today. At ikukwento ko kung paano nila nalaman, kasi actually nagkaroon na ako ng vlog na minention ko yung Russia Today. So the later part, ikukwento ko yung nangyayari, ang pangyayari noong nakaraang mga linggo with regards to Russia Today. Ngayon, dito nga lumabas doon sa mga bulong-bulungan, sabihin na lang natin, na si President Donald Trump nagsalita with regards to President Duterte. Ang sabi niya, gusto niya na bitawan si President Duterte ng ICC. Actually, hindi naman niya sinabing bitawan, but sinabi niya na gusto niya na political asylum si President Duterte sa US. Doon din sa balita na yan,
Na-mention din yung case ni President Jair Bolsonaro ng Brazil. Alam naman natin, nakakulong yan. Nasintensya ng Supreme Court ng Brazil ng 27 years at 3 months na imprisonment dahil doon sa mga krimen na pinaratang sa kanya. At yan nga hindi nagustuhan ni President Donald Trump. Yung pa nga naglagay ng Brazil na nagkaroon ng 50% na tariff. Nagkaroon ng mga economic sanctions ang Brazil. Ngayon, balik tayo kay President Duterte, yan ang sinabi ng mga insider dyan sa White House. At in fact, na-mention pa nga na the one heading this move to let President Duterte have a political asylum in the US ay si CIA director na si John Ratcliffe. Siguro kung mga Amerikano natin na taga Texas, kilala nila ito si John Ratcliffe dahil ito yung congressman ng 4th District ng Northeastern, ano ba mga city ang nandiyan sa Northeastern ng Texas, si John Ratcliffe, na masugid na supporter yan ni President Donald Trump. Ngayon, may kahawig sina President Duterte at saka si Bolsonaro. Kasi ito mga right-wing conservative leaders. Yan na, si Trump is dinidescribe naman natin na right-wing at conservative leader din. At meron na rin silang magandang relation, personal relation, at relation for being the president of both countries, si President Duterte at saka si Donald Trump. At marami pa nga nagsasabi na halos pareho ang kanilang mga platform. Ito nga, pagbura ng droga sa kanilang mga bansa. Si President Trump is doing it right now, na talagang gusto niyang alisin yung mga sindikato ng droga dyan sa Amerika. At umabot na nga hanggang Venezuela at Mexico. Ngayon, Mexico na naman ang pinagtuunan niya ng pansin at tapusin na talaga yung problema dyan sa droga. Alam naman natin na nanggagaling dyan ng kinukors yung flow ng droga galing ng China. So yun ang gustong sabihin, gustong mangyari ni President Donald Trump. At with the involvement ni John Ratcliffe ng CIA, talagang mabigat. Alam naman natin kung gaano kagalit ang US, particularly itong administrasyon ni President Donald Trump with the ICC. Pinapangalan niya na napakakurap ng ICC. At ito, ngayon, dahil nga sa mga pahayag na natatanggap nila na with regards to the bribery na nangyari, di umano na ginawa ni ex-Senator Trillanes sa mga ICC investigators no nag-imbestiga sila dito sa Pilipinas. So, siguradong nakarating sa kanila yan. CIA yan . So, nagpapatibay yan sa kanilang hangarin, sa kanilang desire na talagang gibain yung ICC. Nagbigay pa ng matitinding sanction ang US government against the ICC judges. Nagkaroon ng mga matitinding sanctions tulad ng hindi binibigyan ng visa. Yung mga visa na naibibigay, kinakansela. Yung nila, bank accounts nila, naka-frozen. And even the bank accounts, mga assets ng ICC ay na nasa US ay naka-freeze lahat yan. So, ganyan katindi. At siguro, magkaroon pa ng matinding sanctions ang US dyan. Kung kumilos ang ICC, ang CIA against ICC, talagang matindi ang magiging epekto niyan dyan sa organization na yan. At ito, nakakatulong yung mga revelation ng mga witnesses tulad ng mga Marines dito sa pangyayari na ito. Kasi
napapatibay na may katotohanan pala ang accusations ng State Department ni Secretary Rubio na talagang corrupt ang ICC. Kasi maraming general na involved dyan sa gera dyan sa Gaza, mga general ng US na pinapatawan ng mga kaso ng ICC na hindi naman member ng hindi member ang US ng ICC. In fact, against nga sila. Kasama rin yung Israel. Yun ang isa sa mga kinakagalit ni President Trump dahil sa demanda ng ICC na ipa-aristo ito si Netanyahu. Of course, si President Putin, yun din ang ginagawa nila dahil sa gera sa Ukraine. So iba naman yung kaso ni President Putin. But the same, talagang galit sila sa ICC. But ito nga, sabi natin, nakikita natin na nag-snowball. Ibig sabihin, dumarami yung suporta para sa pagpalaya kay President Duterte. Unang-una, mayroon ngang nagsalita doon sa UN, kahit sa UN naman kasi pwede ka magsalita doon kung mayroong concern with international effect. Ibig sabihin, nakaka-apekto sa mga tao sa buong mundo, pwede ka magsalita doon, lalo na when it's against human rights. So, mayroong isang Hapon na member ng International Carrier Support Organization na which is a human rights organization na nagbigay ng kanyang puro at demand sa United Nations na dapat pakawala na si President Duterte dahil sa mga violations na ginagawa ng mismong ICC at ang gobyerno ng Pilipinas na ginawang pinipoliticize nila ang pangyayari sa paghuli kay President Duterte. Walang due process, hindi dumaan sa local courts at ang ICC walang speedy trial na inobserve dahil almost 1 year na. Hanggang confirmation hearing pa lang ang ginawa. So, that's an injustice at minention ding regarding sa soberenya ng Pilipinas na nayurakan. When in fact, kung sa natin, sa mga sinasabi ng mga abogado natin dito sa Pilipinas na talagang nag-violate sa principle of complementarity. Na ibig sabihin, functioning, live and kicking, very dynamic ang justice system natin dito sa Pilipinas. Ngunit, hindi natin dinaan sa korte, hindi din local courts or legitimate or qualified na judicial court ang maglilitis kay President Duterte bago siya mapadala sa dahig, which is hindi naman talaga dapat gawin. So, nagkaroon ng violation, kaya nga yung extraordinary rendition ay nangyayari or kidnapping sa madaling salita. So ngayon, yun ang sinabi ng isang Japanese na organization. At ngayon, yun din ang sentimento ng mga Russian. We can remember na nung nagkaroon ng yung pag-reveal ng mga ex-Marines dyan sa iskandalo ng mga pag-deliver na ng malita, malala natin na mayroong representative ng Russian Today doon sa Club Pilipino. So, alam na ng mga Russian, si President Putin, alam na nila kung ano talaga ang nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi pati yung reporter na yan ng Russian Today humihingi ng copy nung affidavit na in-execute ng 18 Marines. So meron na silang idea kung ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas. At ngayon,
sa balita na maraming reporter na ng Russian Today na nandito. Kaya nga nung nagsalita si VP Inday Sara doon sa exhibit ng Office of the Vice President na dinaluhan ni ex-President Arroyo, nandoon din yung mga reporter na yon. Kasi upon broadcast nila doon sa interview nila kay Attorney Harry Roque, nagpaliwanag kung ano ba talagang nangyari, ano bang mga violation ng ginawa ng ICC. Maayos ang kanyang pagpapaliwanag na may violation talaga sa jurisdiction ng ICC. Wala silang karapatan na i-detain ng ganyan katagal si President Duterte. Ayun ang paliwanag niya. Nandiyan na yung mga reporter ng Russian television. So, sinusundan nila ito. At ngayon, umaani ito ng awareness sa buong mundo, sa Pilipinas, sa buong mundo ng mga bansa sa buong mundo. At especially doon sa member states ng ICC, tulad ng Japan. Isa yan sa mga funder ng ICC. May mention pa nga si Attorney Roque na kine-question ng mga member ng ICC, member state, yung mga bansa ng member ng ICC, kung ano bang ginagawa ng ICC. Bakit halos wala na silang kaso? At ito na nga lang daw ang naiwang kaso na hinahawakan ng ICC, yung kay President Duterte. This is the only live case na hinawakan ng ICC sa pagkangayon. So ibig sabihin, it's a matter of survival mismo ng organization para patuloy na magbigay ng mga donations nila ang mga member states na under sa ICC. Isa na dyan ang Japan, Australia, hindi ko alam kung yung iba. Basta marami. I think it's more than 100 members ang member ng ICC. At naalala natin na si VP Inday Sara nagpunta sa Australia, but hindi naman niya nakausap yung humahawak yata yung Foreign Affairs Secretary. So nakikita natin na talaga nakikita na ng buong mundo ang kawalanghiyaan ginawa ng administrasyon nito ni Pangag. Nakikita na talagang ginamit lang sa politika ang pagkahuli ni President Duterte. At ito ay unti-unting tumatama sa ICC dahil mismo US na ngayon ang umaaksyon. Ito naman, yung mga balita na yan, despite the fact na busy si Trump sa problema sa Iran, sa gera sa Iran, yan nakatuon, pero hindi naman mawawala yung mga ganyang mga shall we say diplomatic matters na aaksyonan din ni President Trump. So marami na tayong narinig na ganyan, but ito lang ang pinakamabigat, ang pinakamalapit, at sa tingin ko it bears truth doon sa mga balita na talagang mayroong intensyon ang US na i-political asylum na lang si President Duterte doon sa US. So nakikita natin yung laro. This is a geopolitical issue. Then dahil nga ito si President Duterte is considered one of very popular na right-wing conservative leader na katulad din ni President Trump at kay Bolsonaro ng Brazil, ay gustong protektahan ni President Trump. Kaya there's a big possibility na mangyayari yan. So I don't know kung anong pressure ang gagamitin ng US kasi na-frozen na yung mga assets ng mga ICC members. I don't know kung paano nila yan maniobra para sa pakawala ni President Duterte dyan sa ICC. At ito nga, maraming naging excited. Para sa akin naman, yung sinasabi ng ibang mga social media
influencer, gumagawa ng mga vlogs din, na uuwi na dito si President Duterte. Malamang hindi naman yan mangyayari na dito uuwi. The possibility na magkaroon siya ng interim release ay sa ibang bansa. Yan ang pinakakondisyon, magkaroon siya ng interim release. Kasi sa tingin ko, patuloy pa rin yung kaso na yan sa ICC. So, the possibility of political asylum ay napakalaki talaga. At despite the fact na si VP Inday Sara hindi naman talaga naglalabi. Hindi yan naglalabi. Siguro may kinakausap lang siya. Ano bang ibig sabihin ng naglalabi? Sa kaso kasi ni Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ex-president ng Brazil, mga anak niya, yan si Eduardo, isa sa mga anak niya, ay naglabi yan dyan sa White House para nga mapa political asylum din ang kanyang tatay. Ang isa sa kanyang mga anak, yung si Placido, ay congressman dyan ngayon sa Brazil. Alam naman natin, ang humawak ngayon sa Brazil ay mga leftist. At mainit din si Trump sa Brazil. Dahil member ng BRICS yan eh. Diba? Ano bang BRICS? Brazil, Russia, India, China at South Africa. Yung Belt and Road Initiative nila. Yung nga ang gustong pigilan ni Trump. Napigilan na talaga ang pangyayari diyan sa Venezuela. Kasi ang Venezuela yata nag-apply as member of BRICS. So ayun ang nangyari. So ngayon, itong mga right-wing na conservative leaders tulad ni President Duterte ay gustong salbahin ni President Trump. At malaki ang tsansa na mangyayari yan with the involvement at action ng ni John Ratcliffe ng CIA. So, hantayin natin yan kung ano mangyayari dyan. Doon naman sa paliwanag ni Attorney Harry Roque, alam na natin yung mga paliwanag with regards to the jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction ang ICC. At doon sa balita na yun, sinasabi na wala daw intention si BBM na maging member ulit. Siyempre, kung magpa-member ulit siya, baka siya naman ang maipadala natin sa dahig dahil sa sobrang corruption ng ginawa ng kanyang administrasyon. So, hantayin natin yan. Napaka-exciting yan kung mangyayari yan na si President Duterte magkaroon ng political asylum sa US at ang interim release niya ay sa US ang bansang mag-sponsor. Pero I don't know, hindi nga pwede ang interim release dahil pag sabihin mong interim release doon lang sa member state. At US hindi naman member state, so it will be political asylum. Or pwede rin through a member state, then later on pupunta na siya sa US. Wala sa mga sinong, halimbawa kunin ng Japan dahil ang Japan member naman ng ICC, then after sa Japan pwedeng ililipad yan, didiman ng US dahil alam naman natin ang Japan nagdidepende sa US. Wherein fact ang lahat ng mga kagamitan nila sa pandigma ay galing US at yan ang nagprotekta ng Japan against China. So ang mangyayari niyan, interim release sa US, then para naman complete nila talaga mawala sa kamay ng ICC, mag-political asylum sa US, di ba? Yan ang sa tingin ko na mangyayari. Tingin ko lang yon at sana mangyayari yan. So kung nasa US na si President Duterte, madali na lang natin bisitahin. At of course, malaking bagay siguro ang ginawa ng mga Filipino-American organizations dyan sa US with regards to this situation ni President Duterte. Sabihin natin hindi nga naglalabi si VP Inday Sara, hindi nakiusap sa mga member states na ganyan ang gagawin. Kasi sigurado magka-meeting muna yan bago mag-issue ng ng interim release ang korte. At hindi ako maniwala na walang intervention dyan ng mga member state ng ICC. So, ang mangyayari niyan,
yung mga Filipino organization, talagang naglalabi sila na paalisin, na bibitawan na i-release na i-dismiss yung kaso ng ICC. At tuwang-tuwa sila siguro kung ang ang ating presidente ay dyan mag-political asylum sa US. So, yun ang bagong balita ngayon dito na umikot sa social media natin. At sana naman, we're praying hard, mangyayari yan. Marami naman nagdadasal para kay President Duterte. But marami ring, siyempre, gustong kumontra dyan. But anyway, kukunti lang sila. Marami tayo na nagdadasal, hindi lang dito sa Pilipinas, but the entire world. And we're praying na mangyari yan. At maraming magaganap ngayong araw na to. So sa tingin ko, andyan yung question kung sasagutin ni VP Inday Sara yung charges sa impeachment case niya. So siguro hanggang dito lang tayo muna. But with regards to that good news, and I hope na mangyayari ito, yung pagkaroon ng political asylum na gusto na mangyari ni President Trump kay President Duterte sa US. So maraming salamat doon sa bagong dumalo dito sa Justin Talk News page. Thank you. But before leaving this channel, kindly press like, paki-press naman ang like, then try to share this video to your friends, and of course subscribe. Maraming salamat, and I hope you will continue supporting Justin Talk News page. Salamat po at magandang hapon sa inyong lahat.